Grabe, nagkagulo na sa Israel dahil sa propesiya ng ikatlong templo. Isa to sa pinakamalaking balita ngayon sa buong mundo, ang giyera ng Palestina at Israel. At ano ba ang dahilan? Ba't hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos ang kaguluhan between Palestina at Israel? Bigyan natin ng reaction at komentaryo patungkol sa video na to from Pinoy Mystery Channel. Isa sa mga paborito kong panonoorin at marami kang kaalaman na matutunan dito kay PMC. Before panonoorin ang video na to mga tol, paki-subscribe sa YouTube channel ni PMC at huwag din nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga tol. At panonoorin na natin to mga tol. Israel at Palestina, dalawang teritoryo kung saan walang tigil ang kaguluhan mula pa noong unang digmaang pandaigdig. Subalit ngayon ang labanan ay lumala na dahil napaputok ang mga taga-Palestina ng ilang libong rockets sa teritoryo ng Israel at idineklara ang isang special military operation. At ang sagot ng kabila ay, ang atake ay pagsisisihan ng mga kalaban. Ito na nga ba ang simula ng pinakamalaking labanan ng dalawa? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang punot dulo ng gulo ay hindi lang politika o awayan ng lupa. Ito ay dahil sa pagbabalik ng Mesiyas sa Israel. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Subscribe Pinoy Mystery Channel mga tol. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Sabado, 7 ng Oktubre. Walang sabi-sabi nang inatake ng Palestina ang bandang ibaba ng Israel sa isang military operation na tinawag nilang Operation Al-Aqsa Flood. Pinangunahan ito ng grupong Hamas o ang Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o sa Ingles, Islamic Resistance Movement. Isa sa mga grupong humahawak sa Gaza Strip, ang makitid na haba sa bandang kaliwa ng Israel, at humahawak din sa West Bank na nasa kanang bahagi naman, dalawang teritoryo na kung saan halos mga Muslim na Palestinian ang nakatira. Kasama ang East Israel, tinawag itong Israel Occupied Territory. Ilang dekada hinawakan ng pamahalang Israel ang tatlong lupain mula noong taong 1967 matapos ang tinawag nilang Six-Day War. Bagamat nananatiling halos puro Muslim ang mga taga roon, pinilit na pamunuan ito ng mga Hudyo. Subalit kahit anong gawing sapilitan, hindi ito tinanggap ng mga residente. Taong 2005, nagpasya ang ilang bansa sa pangunguna ng Israel na bitawan ang paghawak nila sa Gaza Strip at ibigay ang pamunuan sa isang interim government o pansamantalang gobyerno, habang ang West Bank ay nahati sa ilang bahagi. Yung isa ay hawak ng Israel at yung ilan ay hawak ng Palestina. Paglipas ng panahon, mas lalong lumakas ang impluwensya ng maraming grupong lumalaban sa Israel. Sa mata ng mga taga-Palestina, ang mga ito ay mananakop ng kanilang lupain. Sa sumunod na taon, 2006, nagkaroon ng pwesto sa pamahalaan ng grupo ng Hamas. Kumbaga, naging mainstream political party ang samahan. Kasabay nito ang pag-urong sa tulong papuntang Palestina mula sa mga taga-kanluran dahil sa ang grupong may hawak sa Palestina ay tinalagang terorista. Taong 2007 nagrebelde ang mga ito at napataob ng tuluyan ng kabilang gobyerno. Kaya mula noon, sila na ang halos humawak sa buong Gaza Strip at sa ilang parte ng West Bank. Siyempre, naging problema ito para sa Israel dahil napapalibutan na sila ng kanilang kaaway sa kanan at sa kaliwa na parehong suportado ng mga Muslim. Sa kabilang banda naman, ang Israel ang daanan papasok sa Gaza at sa West Bank. Kaya naman sa maraming taon ng labanan, isa sa panlaban ng mga nito ay ang pagpigil at minsan ay pagbabawal sa pagpasok at paglabas sa teritoryo ng Palestina na ikinagagalit ng mga Muslim. Kung mayroong alitan, nahaharang ng Israel ang tulong mula sa Jordan, Lebanon at Egypt. Pagkain man o sandata, nakukumpiska ito.
Tapos, gaganti naman ang Palestina sa ginawa ng Israel. Bilang tugon, gaganti naman ng Israel sa ginawa ng Palestina. And the rest is history. Ang balita ngayon sa pag-atake ng Hamas sa ibaba ng Israel ay tinawag nilang Al-Aqsa Flood Operation. Isa sa pinakamasahol na operasyon ng mga Palestinian laban sa kanilang kapitbahay. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na hindi lamang dahil sa politika o hindi lamang dahil sa agawan ng teritoryo kaya ito nagpalipad ng ilang libong pasabog. Ito ay dahil din sa isang propesiyang nakasaad sa Biblia. Kaya mayroong mga nagtatanong kung bakit naman mauungkat ang Biblia sa nagaganap na gulo ngayon sa Israel. Ayon sa Palestine Chronicle na naglunsad ang Al-Qassam Brigades ng Al-Aqsa Flood Battle dahil raw sa inatake ng mga Israeli ang mga sumasambang Muslim at nilapastangan ng moske ng Al-Aqsa kahit na binalaan nila ang mga ito dati pa. Sinabi din ng pinuno na sinubukang saktan ang daan ng propeta. Malinaw na ang pag-atake ay tugon dahil sa ginawa ng mga Israeli sa Al-Aqsa Mosque at sa mga Muslim na nais sumamba sa lugar. At sinabi din ito sa forward na ang pag-atake ay depensa lamang para sa Al-Aqsa Mosque dahil nga nilapastangan ng mga Israeli ang moske sa Haram al-Sharif. Kaila sa marami na bukod doon, ayon sa pinuno ng grupo, na may intensyon raw ang mga Israeli na itayo sa mismong dambana ng kanilang propeta, ang ikatlong templo ng Israel. Yan ang malaking problema kasi hindi basta-basta sirain ang moske at tatayuan mo ng third temple ng Israel dahil maraming magagalit ng mga Muslim baka ito ang dahilan ng malaking gera kontra sa Israel. Pero naniniwala kasi na ang mga Hudyo na darating ang Mesiyas kapag may tayo na ang third temple. Anong gulo ang haharap sa gitnang silangan? Ang kaguluhan sa Israel ngayon ay dinulot ng propesiyang pinaniniwalaan ng mga Hudyo na darating ang Mesiyas kapag naipatayo ang ikatlong templo. Mababasa ito sa libro ni Jeremiah, Kapitulo 33, mula sa 15 berso. Ang sabi, "Sa mga araw at panahong iyon, aking pasisibulin para kay David, ang isang matuwid na sanga, at siya ay magagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Juda, at ang Jerusalem ay maninirahang tiwasay." Ayon sa mga rabbi, na sa mga huling araw na isasalba ang lahi ng Juda at ang Israel ay parehong mamumuhay ng matahimik. Tapos, pinagpatuloy ang propesiya sa libro naman ni Isaias, Kapitulo 2, mula sa 2 berso ang sabi, "At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay may tatatag bilang pinakamataas sa mga bundok, at itataas sa ibabaw ng mga burol, at lahat ng bansa ay pupunta roon. Maraming tao ang darating at magsasabi, 'Halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas." Ilan lamang ito sa mga propesiya na magbabalik ang Mesiyas sa mundo ng sanlibutan na ayon sa paniniwala ng mga taga roon upang isalba ang lahi ni Jacob. Iyan ang sabi nila. Pero kailangan mo nang maipatayo ang ikatlong templo na paghaharian ng Mesiyas. At diyan nagbunga ito ng napakalaking problema. Tama. Dahil ang ikatlong templo na gustong ipatayo ng mga nasa Israel ngayon ay sa tuktok ng Temple Mount o ang maliit na burol kung saan nakatirik ang Al-Aqsa Mosque. Isa sa pinakasagradong gusali hindi lamang para sa mga Palestinian, para na rin sa 1,800,000,000 mga Muslim sa buong mundo. Ang paghahanda ng mga Israeli upang itayo ang ikatlong templo ay nagdulot ng sakit ng ulo para sa mga kapitbahay nito.
Marami na ang dumadako sa nasasakupan ng Temple Mount at nagagambala ang mga Muslim na sumasamba sa moske. Minsan, kung may pagdiriwang mga taga-Israel, pinagbabawalan ng mga Palestinians na umakyat sa Haram al-Sharif upang sumamba. Bawal din pumasok ang hindi Muslim sa loob ng moske, pero may mga Israeli na nagpipilit din. Tapos, marami paghuhukay ang ginagawa sa paanan ng Temple Mount na hindi nagugustuhan ng mga Palestinians. Dahil doon, napundi na ang mga Muslim at naubos ang pasensya. Kaya nanawagan ng Al-Qassam Brigade sa lahat ng mga Muslim at mga Arabo, lalo na sa grupo ng Hezbollah, upang labanan ang kanilang mortal na kaaway. Pigilin ang sinasabing paglapastangan sa moske ng propeta. Sa kabilang dako, tumugon na rin ang pamunuan ng Israel sa pag-atake ng Palestine at sinabing sila ay handa kung magkakagera. Ayon din sa pamunuan, na pagsisisihan di umano ng mga kalaban ang kanilang ginawa at pagpasok ng militante sa loob ng Israel. Nakakikilabot na bantahan ng dalawang mortal na magkaaway. Sa kasalukuyan, ilang katao, mga sibilyan at sundalo ang pinaniniwala ang tinangay ng mga Palestinian. Yung iba ay nakuhanan ng video na tinangay mula sa kanilang mga tirahan sa bayan ng Kibbutz Be'eri at sa Kibbutz Surim. 8 lugar ang may barilan at marami ang nadamay. Naglungsad ng airstrike ang mga Israeli sa Gaza Strip na pumatay sa ilang daang katao at ilang libo ang nasugatan. Sa Israel, mga 300 katao din ang napatay sa simula pa lang ng pag-atake at ilang daan na rin ang sugatan. Marahil sa hinaharap, mas marami pang mga buhay ang madadamay sa madugong labanan ng 2 angkan na parehong lahi ng propetang si Abraham. Marami ang nagsasabi na ang worst case scenario sa labanan ng 2 ay ang pagsali ng mga taga-kanluran at ng mga taga-Mid East. Kung magkakaganon, mas madugo ang magaganap. Siguradong sa mga susunod na araw, malalaman natin ang kahahantungan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang alitan ng Palestina at Israel ay ilang dekada na. Hindi ito naresolba noon, kaya tumagal pa ng ilang taon. Imbis na naayos ang gulo ng maaga, ang galit at puot ng dalawa laban sa kabila ay mas lalong naglagablab at lumiyab hanggang sa umabot sa madugong engkwentro na tumagal ng mahabang panahon. Marahil kung naagapan ito, nasagip sana ang buhay ng libo-libong nadamay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Anong masasabi nyo dito mga tol? Ang masasabi ko dito ay hanggat hindi makamit ang kapayapaan ng Israel at Palestine ay nandyan pa rin ang kaguluhan. Pero darating din ang panahon na ang bawat bansa ay magkasundo at may tayo ang third temple at ito ay matutupad dahil ito ay nakasulat sa Biblia at paniniwalaan ng mga Hudyo na darating ang Mesiyas kapag maitayo ang third temple. Anong masasabi nyo dito sa video mga tol? Kasalukuyang kaguluhan doon sa Israel, ito ba ay dahil sa planong pagtatayo ng third temple ng Israel doon sa Temple Mount? Please comment on below mga tol kung ano ang masasabi nyo. Hanggang sa muli, ito ang Itols TV. God bless.